May mahiwagang baso sa harap. Malapit nang malikha ang pinakamagaling na salamangkero. Pero nang hinawakan ng lalaki ang baso, siya ay naging abo. Nilipad siya ng hangin. Napatingin si Merlin sa baso. Natakot siya. Pero lumapit pa rin siya. Sa isang mainit na disyerto. Pag di niya ininom ang tubig, mamamatay din siya. Hinawakan niya ito. Mabuti at walang nangyari. Pero nang uminom na siya, nagbago na ang buhay niya. Akala niya regalo ito ng Diyos sa kanya. Di niya alam na magiging sumpa pala ito. Kanina disyerto pa ito. Sa isang iglap na puno na ng damo. May mga puno na rin. May kapangyarihan na nga siya. Naging immortal pa. Pagkatapos ng 500 na taon, ginamit ni Merlin ang kapangyarihan para manggamot, ikinatuwa ng mga tao. Hanggang dumaan si Nemo. Natuklasan ni Merlin na nakakakita ito ng hinaharap. Kaya lumapit siya sa kanya. At nakipag-usap. Noon pala ay ninakawan ang bayan niya. Siya lang ang nakatakas. Nagbago ang buhay ni Merlin nang dumating si Nemo. Bagong buhay na. Di na malaya na nahulog na pala siya. Pero nagkaproblema naman si Merlin. Dahil immortal siya, kailangan niyang tanggapin na tatanda ang minamahal. At wala siyang magagawa. Gusto ni Nemo na uminom din sa baso. Para habang buhay silang magkasawa. Pero ayaw ni Merlin na maranasan ito. Ang mga paghihirap. Kaya nagpasya siyang hanapin si Prometheus. Para gawing espada ang baso. At mamuhay sila ng normal. Di niya alam. May nakabantay na sa kanila. Agad silang naglakbay para hanapin si Prometheus. Napadaan sila sa bayan ni Nemo. Nakita niya ang mga kalansay. Nagalit si Nemo. Sinisi ang sarili. Wala siyang lakas para maghiganti. Niyakap naman ni Merlin. Dahil naging emosyonal ito. Nakita ni Merlin. Puro baso ang mga nasa lupa. Naisip niya. Baka hinahanap ng magnanakaw ang Holy Grail. Agad nag-isip si Merlin. Natuklasan na malapit lang ang tao. Papunta na ito. Sinabihan niya si Nemo na umalis. Pero ayaw ni Nemo. Isang ordinaryong tao lang ito. At si Merlin ay salamangkero. Isang sumpa lang ay kaya niyang patayin. Nagpaliwanag si Merlin na pag pumatay siya ng tao, magiging masama ang puso niya. Di siya maintindihan ni Nemo. Kahit ayaw niya, wala rin siyang magawa. Makatapos ang ilang ikot, nahanap na nila ang apoy ni Prometheus. Matagumpay na naging espada ang Holy Grail. Pero di inaasahan. Hinailan ni Vortigern si Nemo. Gusto niyang ibigay nito ang espada. Binalaan siya ni Merlin. Malas lang ang dala ng espadang ito. Sa oras na iyon, lumaban si Nemo. Nakuha niya ang maskara ni Vortigern. Sinaksak ni Vortigern si Nemo. Nang makitang mamamatay ang minamahal, sobrang nalungkot si Merlin. Pero kahit ganito, mabait pa rin si Merlin. Sinabihan niya ang lalaki na tumigil. Pero sumunod ay, biglang kinuha ni Nemo ang puso ni Vortigern. Di tuloy maintindihan ni Merlin. Yun pala kanina ay, palihim na. Uminom si Nemo mula sa Holy Grail. Para maramdaman din ni Merlin ang sakit na mawalan. Sinadya niyang magpakamatay sa Vortigern. Pero di niya nagustuhan ang kinilos ni Merlin. Sinabihan siya ni Merlin na hayaan na lang. Pakiusap, hayaan mo na lang. Kailangan niyang magdusa. Kung pumatay ka, magiging masama ka na. Marami kang magagawang krimen. Pinatay ni Vortigern ang pamilya ko, sinunog ang bayan ko. Pagkasabi ay winasak niya ang puso. Namatay si Vortigern. Nangyari na ang inaalala ni Merlin. Nagbago na ang anyo ni Nemo. Ito na ang simula ng kasamaan. Sa huli hinati niya sa dalawa ang espada. Umalis na si Nemo nang wala nang banta. Para sa kaligtasan ng espada, sinil niya ito sa bato. Bumuo rin siya ng spell. Ginawang kutsilyo ang naputol na espada. Nilagay ang pangalan ni Nemo. Kayang kontrolin ng kutsilyo ang Dark One. Sa pagtawag ni Merlin, dumating ang Dark One. Gusto niya na lang tapusin ang naging masama na minamahal. Pero sa sandaling iyon, hindi niya magawa. Inagaw ng Dark One ang kutsilyo. Pagkatapos ay sinil si Merlin. Ginawa siyang puno. Ilang taon. Hanggang sa may isang bata na nakatanggap ng pangitain. Makukuha niya raw ang espada mula sa bato. At pag-iisahin ang mga kaharian sa Camelot. At magiging King Arthur. Naniniwala ang bata rito. Nangako rin sa kasama. Siya ang magiging reyna ng Camelot. Lumipas ang panahon, malaki na si Arthur. Sa kanyang pagsisikap,
Nahanap na rin ang Excalibur. Di niya inakala na mauunahan siya. Paghila ng lalaki sa espada, bigla na lang siyang nawala. Di makapaniwala ang mga nakakita. Agad naging abo. Yun na lang natira. Kahit ganun, di naman natakot si Arthur. Naniniwala siya sa sabi ni Merlin. Pero di niya inakala na kalahati lang pala ang espada. Paano siya susundin ng mga tao ng Camelot? Tinabyunan niya na lang muna ito. Pinakita niya lang ang kalahati sa mga taga-Camelot. Kinilala siya ng mga tao. Naging reyna naman si Guinevere. Hindi naman makatulog si Arthur dahil putol ang espada. Nagsimula siyang magbasa. Matapos ang ilang taon, natuklasan niya na ang kalahati ay ginawang dagger ng Dark One. Dahil na-obsess siya sa espada, hindi na niya pinapansin ang asawa. Kahit sinabi ng asawa na kaarawan niya, gusto sana siya nitong makasama. Pero binaliwala niya. Kinakausap ang sarili na nahanap na niya. Di na pinansin ang asawa. Dahil ilang taon na siyang di pinapansin. Naging kaibigan na niya ang sundalo na si Lancelot. Pero hindi na rin niya kaya. May natagpuan siyang mahiwagang gloves sa tore ni Merlin. Kaya nitong malaman kung nasaan ang dagger. Hahanapin niya ang dagger para mabawi ang mister. Kaya sumunod sila sa gloves. Natagpuan na nila ito. Pagkatapos pindutin, bumukas ang lagusan. Pero kakapasok pa lang, inatake si Lancelot ng itim na likido. Sa kritikal na sandali, tinutukan ni Guinevere ng apoy ito. Mabuti at takot ito sa apoy. Nakatakas sila sa peligro. Dahil din ito, natuklasan nila na mahal na nila ang isa't isa. Pero di ito maari. Dapat di rin nangyari. Nagpasya silang dalawa. Itatago nila ito. Sumunod sila sa gloves. At nakarating sa ibang lugar. Nandoon nga ang dagger. Kukunin na sana ni Guinevere. Siya ay napalipad. Dumating naman si Rumpelstiltskin. Dahil dito, doon nang gagaling ang kapangyarihan niya. Hindi niya hahayaan mahawakan ng iba, pero nagka-interes siya sa mahiwagang gloves. Dahil kay Merlin ito, may kapangyarihan sa lahat. Nagpalabas siya ng isang bote. At sinabi, nanggaling iyon sa Avalon. Kaya nitong ayusin ang sirang gamit. Kabilang na ang Excalibur. Kahit na ang pag-ayos ay mahika lang. Pero pwede na ring ihalin tulad. Pero sabi ni Rumple na, kailangan magpalit sila para mabawi ang mister. Pumayag naman si Guinevere. Pagkatapos ng deal, nagpaalam na si Lancelot. Lalayo na siya sa Camelot para makaiwas. Pero di inakala na nakita na ni Arthur ang kanilang relasyon. Pagdating ni Guinevere, sinabi niya na nahanap na nila ni Lancelot ang kampo ng Dark One. Akala ni Arthur nakuha nila ang dagger. Inagaw niya ang bag ni Guinevere. Saka hinanap ito. Agad binuksan ni Guinevere ang bote para mabuo ang espada. Pero nag-alinlangan siya nang marinig si Arthur. Kaya pinakita niya ang bote. At sinabi ang totoo kay Arthur. Umaasa siyang gising ang mister. At ayusin ang kaharian. At huwag ma-obsess sa espada. Pero malala na si Arthur. Gusto niya lang maayos ang espada. Naniniwala siyang traidor ang asawa. Inagaw niya ang bote. At binuhos kay Guinevere. Dahil sa mahika, nagbago si Guinevere. Nagsimula siyang sumuporta sa mister. Tinapon din ni Arthur ang bote sa labas ng bintana. Nagbago na rin ang kaharian ng Camelot. Dahil sa mahika, isang malaking palasyo ang tumindig. Pero di naman natuwa si Arthur dito. Gusto niya pa ring maayos ang Excalibur.